Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta po kayong lahat guys, okay? So guys, sa mga interested pala sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message nyo lang po ako. So by the way guys, sa mga hindi aware, kung hindi nyo po alam yung description box, kasi may mga nagtatanong pa rin nababasa ko, pwede nyo po akong i-direct message sa Facebook ko. Ang pangalan po ng Facebook ko ay Jade Diaries. Yes, ako rin po si Jade Diaries, yung sa kabilang YouTube. Ako rin po yun. Okay, so yun guys, ingat din po tayong lahat. Dahil malakas-lakas ang bagyong paparating sa atin, no? Lalo dito sa Luzon. Hanggat maaari guys, pray tayo and keep safe. Pumunta na kayo sa lugar na mas safe. Huwag na tayo guys mag-antay pa, lalo na at kung malapit yung lugar mo doon, no, sa malakas na bagyo or tatamaan. Okay, then sabay-sabay natin guys, i-pray din ang Cebu. Grabe, isipin nyo, lindol. Ngayon naman, baha. Again, ulitin ko guys, sa susunod na botohan, iboto nyo ang nararapat, no? Iboto nyo yung mga taong nagpapahalaga sa kalikasan talaga. Kasi, babalikan tayo ng kalikasan eh. Okay? Tayo din ang magsasuffer. Habang yung iba nagpapayaman, habang kinakalbo nila yung kagubatan, yung kabundukan, kawawa yung mga maliliit na mga Pilipino, no? Yung mga hindi naman ganun kayaman, yung tipong gusto lang makapagpundar, makakuha ng stability. Sayang, no? Nakita nyo yung mga sasakyan. Grabe. So, guys, pasensya na kung sinasabi ko to kasi love reading to, tapos bigla akong nagpa-politics dito. Gusto ko lang kayong i-remind. Okay, so by the way, balik tayo sa ating topic. Kanina ba tong love reading? Okay. Kanina ba itong love reading? Naku, may tumalikod. Hindi ko nakita parang ginost, no? Nakikita ko nga rito parang may pagtatalong nangyari. Yung pagtatalong nangyari dito ay parang wala ka nakuhang sagot do sa taong yun. Okay, siguro na-pressure sa inyo, like, kinu-question mo lang naman na parang kung ano yung dapat niyang gawin. Ito yung dapat niyang gawin. So, ang dating kasi sa kanya, guys, parang na-insulto siya rito. Na parang wala na siyang ginawan tama. Okay, na parang tinatry naman niya na i-build yung sarili niya, nabuuin niya yung sarili niya, pero parang may mali pa rin. So, yan yung nakikita ko dito sa person mo. Yan yung energy niya ngayon. Parang ang dating sa kanya, parang lahat na lang ng ginagawa ko mali. Lahat na lang ng sinasuggest ko, hindi pwede. May mga senaryong ganon, baka guys masyado mong kinokontra yung mga gustong mangyari ng person mo, yung mga suggestion niya pagdating sa relasyon nyo guys. Pwede may mga kontra, may mga kontra ka dito. Okay, then ang dating sa person mo guys, nanliliit na siya. Okay, no? Nag-e-effort naman daw siya eh. Pero siguro, ang dating ka sa person mo, ikaw kasi pwede ang iniisip mo dito stability, na parang para mag-work yung relasyon nyo, na parang hindi mo rin kasi siya maramdaman, like, na parang ikaw na lang lagi yung nagsisimula ng conversation, nagsisimula ng topic, mga ganon, parang wala na masyadong malalim na connection sa inyo ng person mo, parang hindi mo na siya maramdaman, parang wala na siyang time, para siyang robot dun sa relasyon. So, ganon. And yung approach mo guys, hindi mo siya na-deliver ng maayos. Ang naging impact sa kanya, parang na-pressure, parang minaliit, parang wala na siyang ginawang tama. Okay, ganun yung dating sa kanya. Though nag-e-effort naman daw siya rito. Yun nga lang, hindi mo siya nakikita or nakukulangan ka. Nag-e-effort naman siya, pero parang ang dating sa inyo, kulang, parang hindi sincere itong taong to. Parang ganun. Okay?
So, haya, nasa ba yung card na naka natin? Okay. So, ito kasi guys, pagtalikod, hindi ibig sabihin na itong pagtalikod na to, hindi ka nagmahal, no? Tumalikod siya, pero nandun sa point na mahal ka pa rin niya. Wala lang siyang choice. So, pwede may mga sinabi siya sa inyo na against you, like nabitawan niya yung is mga masasakit na salita, nasaktan ka. Ito kasi guys, moon is nagre-represent ng lies, no? Or secret. Sabihin, taliwas yung mga sinabi niya sa mga totoong nangyari. Okay? Hindi niya inaamin kung ano yung mga totoong nangyari. Okay? Like, hindi niya sasabi totoong nangyayari talaga or hindi niya sasabi totoong nararamdaman niya na mahal ka pa niya. Yung mga totoong nangyayari guys is pwedeng nilihim niya na. Tignan pa natin. Additional message. 7 of Cups. Ayan. So, naunawaan kita rito guys kasi yung person mo, iba yung focus niya talaga. Parang athletic ba to? Parang dami niyang ginagawa. Sobrang busy. Ang dami niya rin gustong ma-achieve sa buhay niya. Okay. Kung makita nyo, nandito yung 7 of Cups. Parang ang dami niyang gustong ma-achieve. Ang dami niyang gustong simulan sa buhay niya. Parang ang gulo-gulo na guys na mga desisyon niya sa buhay niya. Yan yung nakikita ko sa kanya dyan. So, I think ikaw parang nahihirapan ka. Nahihirapan ka din kasi fear naman yung intention mo. Nakikita ko guys, yung parang mabait ka naman, no? Nakikita ko na parang tinatry mo siyang kausapin ng maayos, pero ang laging impact kasi sa kanya guys, pinipressure mo siya, kina-question mo siya, parang wala siyang kwenta. So, I think itong taong to guys, matigas yung ulo niya. Okay, like, hindi siya magpapa-under sa'yo. Kasi nga, hindi ka nga niya pinapakinggan eh. May mali na nga siyang ginagawa, hindi niya nga kinukonsider eh. Alam niya ng mali, alam niya na kung anong dapat niyang itama. Hindi mo na nga kailangan dapat sabihin, di ba? So, like, may pag-uusap kayo. And again, kung yun yung mga nire-rebat niya sa inyo, dapat sabihin mo rin sa kanya na, alam mo naman pala eh. Parang dapat pala tinama mo eh. So bakit kailangan pa natin pag-usapan? Hindi niyo to guys pag-uusapan kung hindi siya yung nagsimula. Okay? Kung hindi niya pinaramdam sa inyo na hindi ka kontento dun sa relasyon. Kung hindi niya pinaramdam sa inyo guys na may mali or may emptiness kang nararamdaman dun sa relasyon. Okay? Tignan natin. Okay, additional message. Knight of Swords. Hindi talaga kayo magkakaintindihan, guys. Parehas kayong mataas ang pride. So, yan. Yung tipong aware naman na kayo sa retrograde, pero talagang hindi nyo maiwasan na hindi magtalo. Lalo sa side niya. Ayan, no? Matigas ang ulo niya. Hindi niya papakinggan yung concern mo. Hindi niya papakinggan na parang nasasaktan ka, nahihirapan ka na. Na parang kailangan mo rin ng tulong. Napapagod ka rin naman. So, Knight of Swords. Ang nakikita ko dito, guys, parang siya pa yung may ganang magalit. Parang siya pa yung, parang siya pa yung maraming gustong sabihin, may mga nare-realize, pero yun nga, kagaya na sabi ko, guys, since dito, finally, na nahimik siya, wala siyang sinabi. Again, tignan natin. Okay. Meron tayong King of Pentacles. So, si King of Pentacles, guys, is someone na sigurista. Okay, sigurista tong taong to. King of Pentacles. Okay, siya pala si Knight of Swords, sorry. Ikaw pala tong si
King of Pentacles, no? Or si Queen of Pentacles. Sigurista, ikaw na tao, no? Ikaw yung tipo ng tao na parang sinasala mo mabuti yung mga pinapapasok mo sa buhay mo. Then siguro kina-question mo yung sarili mo, parang, wait, matalino naman akong tao, pero ba't pagdating din sa taong to, ang bobo ko? Nabobobo ko, ba't parang wala akong nalalaman? Parang ganon. So, sa nakikita ko kasi guys, King of Pentacles ka, matagal kasi to mag-decide, no? Siguro nandun ka na sa point dahil nga matagal ka mag-decide, is pwedeng na-realize mo na parang lumilipas na yung panahon. Tapos wala pa ako nasisimulan, hindi pa rin ako nakakapag-decide. So ano ba, naging hopeless romantic ba? Or parang kung sino na lang yung parang naging consistent doon sa'yo. Okay, yung tipong kaya kang panindigan, parang naging no choice ba? Ganon kasi yung dating sa akin guys eh. Kasi yung energy mo mabagal. Okay, sobrang sigurista ng energy mo. Tignan natin. Additional message. Oops. Oh, the Lovers. So, guys, magkarelasyon pa kayo na tong taong to, pero di lang kayo nag-uusap kasi may tampuhan. Okay, may tampuhan, pero may relasyon. So, malakas ang energy ng Sagittarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, so additional message. Ayan yung nakikita ko dyan, guys. May mga scenario dito na parang si person, hindi niya kasi nakikita yung mali niya eh. Lagi niyang nare-realize or lagi niyang tinitignan kung ano yung mali mo. Lagi niya lang guys iniisip na parang ikaw yung may mali, ikaw yung parang masyadong exaggerated, ikaw yung masyadong ang daming demand. Siya nga daw walang dinedemand din. Normal. Diba? Kung mahal mo yung tao, magde-demand ka sa taong yon kasi gusto mong same energy yung nakukuha mo sa taong yon. Ngayon, kung hindi kayo guys same energy, like parang wait, ikaw minamahal kita, tas ako di mo ako minamahal. So, guys, ano yung nabe-benefits mo dun sa relasyon? Diba? Mag-isip ka. Okay? Huwag ka magpakamartir dito, guys. Kailangan, ang kukunin yung karelasyon is yung nag-exchange kayo ng positive energy. Ngayon, kung negative yung taong yan, selfish yan, ma-absorb mo yan eh. Ngayon, isipin nyo na lang guys, yung mga taong hindi naman cheater. Diba? Hindi naman cheater, pero nag-cheat sila. Kasi yun ang nakukuha nila dun sa person nila. Kasi baka cheater din yon, diba? May mga ganong relasyon, like cheater yung partner nila, sila nagagawa rin nilang mag-cheat. Kasi yun ang nakuha nila dun sa partner nila. Or nung naghiwalay sila guys, parang doon nagsisimula ang mga cheating guys. Pag tinarantado sila nung past relationship nila, then like, cheater yung past relationship nila. Ngayon, kung ikaw ay magmamahal ulit, ganun din yung pwede mong maiparanas doon sa susunod mo na magiging karelasyon. Hindi ko naman guys nilalahat, pero mostly, no? Karamihan. Ganun yung naging experience nila sa past person nila. Then parang, hindi sila naging aware, then nagagawa nila sa kasalukuyan na parang, kahit nagbago naman sila, nagagawa nila. Kasi nga, nag-exchange kayo ng energy ng partner mo na cheater sa past relationship. Ngayon, eto, sa nakikita ko, ngayon, kung negative itong taong to, kung wala siyang kwenta mag-isip, yan din yung ma-absorb mo sa kanya. Ngayon, sa next relationship mo, guys, yan din yung ma-apply mo. Like, mawawalan ka na ng amor kasi naibuhos mo na sa past person mo eh. Okay? Eto, guys, sa nakikita ko, kunin mo yung person na same energy mo, na kaya magpahalaga. Okay? Kaya kang mahalin. Okay? Tignan pa natin. Additional message. So, yun guys, pasensya na, no? Medyo groggy pa talaga ako. I think dahil sa operasyon to, no? Siguro kasi after ng operasyon ko, ang dami kasing nag-pending na private reading. So, hanggang ngayon guys, fully book. Grabe guys, yung pagod ko. Tas full moon pa.
Grabe. Pasensya na kung medyo groggy pa ako ngayon, kung may mga sinasabi ako na parang parang taliwas na, wala na sa linya. Okay. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Oh, Wheel of Fortune, guys. May naka-move on na. So, I guess, baka ikaw. Baka naka-move on ka na. Tignan natin. Kasi siya dito, yung unang energy niya lumabas dito. Mahal ka pa niya, pero kailangan ka niya i-let go. Kasi marami siyang pinapriority, marami siyang gustong gawin na hindi niya magawa kasi ang dami mong demand, no? So, pwedeng no contact lang naman, nandun pa rin yung relasyon kasi the lovers eh. Wheel of Fortune, nakikita ko na parang may nakaka-move on na dito. So, kalaunan guys, possible na maka-move on ka na rin sa person mo. Parang darating sa point na hindi mo nakakailanganin itong tao. Okay, bakit itong salita hindi nakakailanganin? Parang gamit naman, Lord. Pero ganun kasi yung nakikita ko, guys. Like, nagawa mo naman lahat eh. Nagawa mo naman yung role mo dun sa relasyon. Minahal mo naman. Pinahalagahan mo naman. So, di ba? Tignan pa natin. So, wala kang pagkukulang doon. Siya yung may pagkukulang doon. Tignan pa natin. Meron tayong 10 of Cups family. So, guys, itong 10 of Cups, ikaw kasi is date to marry, no? Or, gusto mo na ng higher commitment. Ayaw mo na ng parang ganitong jowa-jowa lang, tapos walang plano sa buhay, walang pangarap sa buhay. Then, konting demand ka lang naman, like, gusto mo lang maging masaya, gusto mo lang masatisfy sa relasyon, tapos ang dating pa sa kanya, nag-iinarte ka. So, dating sa kanya, guys, ang drama-drama mo. Ganyan kasi yung ibang tao eh, no? Tipong walang emotional intelligence, matawag doon. Okay. Wala man lang supporta doon sa partner. Gusto mo lang naman ng lambing. Bakit siya ganito, diba? So, I think di mo talaga to deserve. Tignan mo yung energy mo dyan, Wheel of Fortune. Moving forward, kasi ito yung gusto mo eh. Ito yung nilolook forward mo eh. Masayang pamilya, buong pamilya, maayos na pamilya. So, yung iba sa inyo guys, pwedeng may pamilya kayo. Gusto mo lang maayos kayo. Gusto mo lang mabuo kayo. Or yung iba sa inyo guys, pwedeng nagtitiis to sa relasyon, nagpapakamartir dahil nga may pamilya silang binubuo, may mga anak sila. Ganon. By the way, tignan pa natin. Kanina itong love reading spirit guide. Oops. Meron tayong relocation. So, guys, itong relocation na to, yung pinapakita sa akin dito, hindi niya talaga kayang panindigan yung pamilya nyo kasi parang naghihirap, at parang hindi nakakakain ng maayos, kulang, hindi na paghandaan. Guys, ito sabihin ko sa inyo, huwag kayong papasok sa pagpapamilya, huwag muna kayong mag-aanak ng alam nyo sarili nyo wala kayong kakayahan. Di ka pa capable na bumuo ng pamilya kasi ikaw okay lang eh. Matanda ka na, alam mo nang ginagawa mo, pero kawawa kasi mga bata rito, guys. Okay, baguhin na natin yung, dati nating henerasyon na maaga nag-aasawa. Okay lang naman kung responsible. Okay lang mag-asawa na maaga, nasa inyo naman yan, guys. Kung responsible, no? Kung kaya nyong panindigan. Pero, guys, kung hindi nyo pa kaya, ay, baka nagagalit na yung iba. Ano mga karapatan mo, madam? Sa gusto namin mag-asawa eh. Sa gusto namin mag-anak eh. Sinasabi ko lang naman, guys, kawawa yung mga bata. So, abutin nyo muna yung stability para dun, hindi na para sa inyo. Kasi, pag nagkaanak kayo, guys, tandaan nyo to, guys, ha? Pag nagkaanak kayo, nagkapamilya kayo, kung ikaw ay nagkakaroon ng suicidal thoughts or depressed, may anxiety ka, guys, iba na pag may anak kayo. Okay? Ang buhay mo, hindi na para sa'yo yan. Para na yan sa anak mo. And bilang magulang guys, wala tayong karapatan na manumbat sa mga anak natin or mag-demand ng magdemand sa kanila paglaki. Okay? Kasi once magsilang kayo ng bata is nyo na lang yan guys, parang guidance na lang ang mga magulang. Iga-guide na lang nila yung mga anak nila para sa tamang landas.
Okay, so I think ikaw maayos ka naman na magulang. And I think yun din naman yung gusto mong mabuo dito sa relasyon na to. Yun nga lang guys, para kasi nakikita mo yung person mo na wala siyang kakayahan. Parang dating sa'yo, parang pinabayaan, hinayaan, irresponsable. Though ginawa niya naman ang lahat. Nag-effort naman, pero parang kulang. Alam nyo guys, minsan okay pa talaga walang pera eh. Totoo lang guys, no? Sino ba dito yung nakaranas ng ng parehas naranasan maging mahirap, naranasan maging mayaman. Kasi guys, pag may pera ka, mahirap maghanap ng karelasyon. Pag mahirap ka, mas mahirap. Swerte mo pag mahirap ka at nakahanap ka ng karelasyon. Ibig sabihin, true love. Walang ine-expect sa'yo yung person na yun. Mahal ka lang talaga niya. Ngayon, pag may pera ka guys, dun ka mag-iisip, ano yung intention nitong taong to? Baka gagamitin lang, tapos mong makuha yung stability. Diba? Yun yung nagsisimula yung trauma eh. Ayan yung nakikita ko sa'yo dito. Okay? Moving forward ka na kasi, may mga single mom, single dad dito. And I think nag-try ka, pero toxic talaga. Okay? Again, wala rin naman guys, walang makakaligtas. Single ka man or taken ka, parehas lang hindi masaya. Single ka man or taken ka, may masaya naman din. Depende rin sa sitwasyon. Okay, hindi siya balance. Again, tignan pa natin. Meron tayong 10 of Pentacles. 10 of Pentacles. Nalulungkot ka sa dinadanas ng pamilya mo ngayon. Nakikita ko yung malalim na hinanakit mo ngayon na parang hindi mo na mabubuo yung pangarap mong pamilya. Kasi hindi nga nakikipag-cooperate yung person mo. Pwedeng iniwan ka na ng asawa mo. Inabandona na kayo. Masakit para sa'yo kasi gusto mo lang naman ng time, gusto mo lang naman ng quality time, gusto mo naman ng konting attention, pagmamahal. Again, sasabihan kapag nag-iinarte. Diba? Sarili niya pa rin yung inisip niya rito. Ay, nako. Sige, yun natin. High Priestess. So, mag-isip ka. Kasi ito, duda mo na to umpisa pa lang eh. Doubt ka na talaga umpisa pa lang. Okay, so sa mga wala pang pamilya rito guys, and nandun ka pa lang sa relasyon, magjowa pa lang kayo, mag-boyfriend, girlfriend, pakiramdam mong mabuti yung partner mo kung responsible ba yan. Kung irresponsible yan guys, huwag nyo nang i-pursue. Kawawa yung mga anak nyo. Kawawa ka din guys. Kasi mag-isa kang magtataguyod dyan. Unless hindi mo kalingain yung anak mo. May iba kasing magulang na ganun guys, diba? Pero sa nakakita ko sa inyo guys, responsible ka. Kasi nga, pamilya yung iniisip mo. Doon tayo guys sa energy ng person mo. Okay, ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo? Nararamdaman ni person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman? Naku. Marami daw nagkakagusto sa kanya. Pero kakaiba yung aura mo. Kakaiba yung merong ikaw. Kakaiba yung energy mo. Ganun kanya nakikita. So, parang ikaw ay naging nasa spotlight. Naging apple in the eye niya. Ganun kita nakikita dyan. Tingnan pa natin. Oh, the Tower. Naku. Kaka-break niya lang pala. Or parang may karelasyon ba siya that time? Tapos hiniwalayan niya kasi pinili ka niya. O ano ba, nasa third party kayo guys? Or aware ka dito? Na meron siyang karelasyon that time. Iniwan niya para sa inyo. Or baka kakahiwalay lang ng person mo. Or affected pa sa ex. Tignan natin. Nag-aantay sa inyo. Si person guys, ayan iniisip niya yung ending na nangyari sa inyo na nagiging concerned din naman siya sa inyo. Nag-aalala din naman. Worried. So, nakikita ko pa rin naman yung parang pagiging
pagiging maalalahanin ni person. Kasi naisip ka niya dyan, oh. Tingnan natin, meron tayo, Knight of Swords. Inaantay ka niya pero galit kasi siya, eh. Parang sinasabi niya na parang, at hindi pa siya nagpaparamdam. Siya tong dapat magparamdam sa akin, eh. Naiinis siya lalo kasi siguro blinak mo. Okay? Baka kasi guys, hinayaan mo siya. May mga pinamukha ka sa kanya. Siyempre, ikaw nasaktan ka. Bakit naman hindi, no? Okay, Ace of Pentacles, ayan. Hayaan mo siya magalit, guys. Nakikita ko mag-o-offer ito sa inyo. Meron siyang i-offer dito. Medyo mabagal lang, no? Makikipagbati rin to. Oo, may taas pa siya ng pride dyan. Kahit ilang linggo na kayong hindi nag-uusap, guys, kakausapin ka pa rin yan kahit hindi mo yan replyan, kahit hindi mo yan pagtuunan ng pansin. Magre-reply at magre-replyan sa inyo. Kahit huwag mo lang kukulitin ngayon, ha, kasi nagmamatigas nga si si Knight of Swords yan, eh. Ngayon, may heal mo lang yung taong yun. Pag kinulit mo yan, i-heal mo lang yung frustration niya. Ngayon, kung hindi mo kakausapin yan, so, nandun yung frustration niya. Lalo siya, guys, na nababalisa, na parang di ako hinahabol nito, ha. Bigyan pa kita ng tip. Ganun kasi nakikita kong energy niya, guys. Okay. So, meron ditong Year of the Horse. Ayan, no. Di ba, puro horse? May mga Year of the Horse dito. Knight of Cups. Grabe. Dahil pala nagkakagusto sa inyo, eh. Kaya pala siya babalik, eh. Or kaya pala, gagardan ka ulit, eh. Kung bakit makikipag-usap, makikipag-ayos. Kasi aware siya. Marami nagkakagusto sa inyo. Oh, the Moon. Alam mo, inaano ka nitong taong to. Ginagaslight ka nito na parang sinasabi sa inyo, wala nang magmamahal sa inyo. Ako na lang yung magtsatsaga sa inyo. Parang ganon. Parang hindi ka mahal niya, niloloko ka lang yan. Ganon niya, sinisira yung confidence mo, guys. Kaya guys, maging matalino kayo, ha. Gusto niyo ba ako mag-podcast? Oo nga. Gusto ko lang kayong advice about love. Mag-podcast ako sa TikTok. Pagka guys, okay na yung operasyon ko. Kasi masakit pa yung lalamunan ko, guys. Nakakaramdam pa ako ng hilo minsan. Okay, meron tayong, ayan. Alam nyo, guys, andun na siya sa point na parang tanggap naman niya. Ito na yung kinahinat na name. Tinanggap niya na yung mga issue nyo. Ano yung problema, tanggap niya. Meron tayong The Magician. Ano nga siya, guys? Mahilig nga ito mang gaslight. Pero minamanifest ka nitong taon to. Kasi magician, eh. Okay. Again. Meron tayong King of Wands. Parang mabarkada tong person mo. Ang dami kasing tao rito, eh. Parang mabarkada siya. Parang gusto niya hayaan mo lang siya sa ginagawa niya. Mamahalin ka naman niya, suportahan ka naman niya. Gusto niya lang, guys, hayaan mo siya. Tignan natin. Meron tayong in stillness, you reclaim your power. Diba? Ang dami ng challenge, ang dami mo ng pinagdaanan. Ngayon ka pa ba susuko? Guys, malayo pa. Malayo pa ang mararating mo. Meron tayong I'm lost in this uncertainty. Ayan. Parang nasa kawalan siya, eh. Sa kanya, guys, nararamdaman ngayon yung pagkawala mo. Di kanya kasi nakakausap, eh. So, again, sabi ko nga, guys, etong si person, ano siya, nagkakaroon siya ng frustration. Basta huwag ka lang kukontak. So, maging ka lang dyan muna. Maging cold ka muna dyan. Magpaparamdam din yan. Tignan natin yung zodiac sign nito ni person, don't worry. Meron tayong I can't carry this love alone. Diba? Mahal ka niya, eh. Hindi niya nakaya to ng nag-iisa. Parang, kunata to kaya. Parang kailangan kaming dalawa. Okay, and I'm always drawn to your heart's light. Diba? Lagi kanya nami-miss. Lagi niya naaalala yung yung matatamis niyong sandali. Okay, zodiac sign, dalawang shuffle. Dalawang roll tayo. Okay, meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Pisces.
Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Libra, and Scorpio energy. Okay, yun yung zodiac sign yung person mo. Doon tayo sa energy mo. Okay. Ay, sorry guys, nakalimutan natin to. Doon muna tayo sa, gusto niyang sabihin muna sa inyo. Ano yung gusto niyang sabihin sa inyo? I know that I crossed the line with you. So, aware naman pala siya. Sabi niya, magkikita at magkikita pa rin daw kayo. Meron tayong, it's time for me to heal now. Gusto niya mag-move on. I lost myself for a little while. Pabago-bago. Minsan, parang di kanya mahal. Minsan, mahal ka niya. So, di niya na maintindihan sa sarili niya bakit siya nababalisa ng ganito. Okay, yung gusto niya sabihin, guys. Okay. Nararamdaman mo? Isang card, unclear. I don't know how I feel about this connection anymore, di ba? Kasi nga bigla kanyang ginost, bigla ka sigurong inabandon na. Nakikita ko dyan, guys, may mga bagay na parang hindi pa rin klaro sa isipan mo, sa puso mo, kasi bigla kanyang iniwan or ba't parang anday mong katanungan sa kanya na parang bakit mo ito ginawa? Bakit ganito yung trato mo sa akin? Bakit mo ako sinaktan? Ang daming bakit, no? So, gusto mo ng closure. Pero takot ka. Takot kang marinig yung katotohanan. Okay? Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, Cancer, and Aries. Last one. Meron tayong Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Taurus, and Leo energy. So, in the near future, saan na kayo papunta? Let go of control issue. Yan. Kung gusto nyo mag-work to, kailangan nyo i-let go yung mga past issue nyo. Okay? And codependency. Iwasan mo rin daw yung masyadong dumepende sa person mo. Or maging kampante dun sa connection kasi mas lalo siyang nahihirapan. So, last card, honeymoon. So, I think mag-work to. Kukontak to sa inyo. So, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. Ingat ka, lalo ngayong bagyo. Please, mag-ingat kayong lahat, guys. Pray lang din tayo, guys. Then, lumikas na tayo hanggat wala pa yung bagyo. Okay, so again, maraming salamat and mahal ko kayong lahat. Bye-bye po.